Tinalakay ng mga dumanoy miyembro ng paksyon ng Moro National Liberation Front o MNLF ang Zamboanga City. Gusto raw ng mga rebeldeng iwagayway ang kanilang watawat sa City Hall. Pero hindi ito pinayagan ng lokal na pamahalaan na uwi ito sa karahasan. 6 ang nasawi sa bakbakan, may mahigit 20 namang sugatan. Ilang residente ang ginawa pa di manong human shield ng umataking grupo. May report si Steve Dailisan. Mistulang ghost town ng ilang barangay sa Zamboanga City matapos iwan ng mga residente ang kanilang mga bahay. Ang tanging ingay na maririnig sa lugar, barila ng mga sundalo at mga miyembro ng isang paksyon ng Moro National Liberation Front ni Nur Miswari. Sa kuhang ito makikita ang sundalong may asul na bonet na iniinspeksyon ng kanyang mga kapwa sundalo matapos daw tamaan ng umanay sniper ng mga umataking MNLF. Bandang alas 3 ng madaling araw kanina nang dumating ang mga rebelde sa Zamboanga City mula sa Basilan. Ang leader ng grupo na si Yasmin Hussein ng hostage di umano ng mga sibilyan para gawing human shield habang nagmamarcha sila sa City Hall. Gusto raw kasi nilang maitaas at maiwagayway ang watawat ng MNLF pero nagmatigas ang alkalde ng Zamboanga City. We are part of the sovereign Republic of the Philippines, and as an extension of the national government, we will never allow any flag to be raised except for the Filipino flag of the Republic of the Philippines. Ito raw posible naging mitya ng tensyon. Ayon sa pinakabagong impormasyon ng LGU, mahigit 200 residente raw ang hinostage ng mga rebelde. And 20 hostages are reported as of press time in Barangay Santa Catalina and 200 hostages at Kasanyangan Village in Mampang. Pero ayon sa PNP at AFP, stranded at hindi hinostage ang mga residente. So they're not really hostage in the strict sense of it. But they cannot probably move away or move back and forth the area because of fear of possible outbreak of violence or in the area or any firefight. Ilang oras matapos nito, isang batang 12 taong gulang ang pinakawala ng MNLF sa Barangay Santa Catalina. Sa takot na madamay, 10,000 residente ang nagsilikas. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 6 na ang nasawi sa bakbakan, 4 na sibilyan, 1 pulis at 1 sundalo. 24 naman ang sugatan at maging sa ospital kung saan sila naisugod, nagkaputukan ng tropa ng militar at mga rebelde. 5 umanong miyembro ng paksyon ng MNLF ang naaresto. Sa palagi daw ni Secretary General Abdul Sarin ng MNLF Central Command, gumagawa ng gulo ang mga tauhan ni Miswari para makuha ang atensyon ng mundo. Kailangan si diplomat ang kumausap kay Miswari para mahinto ito. But the OIC diplomat has to coordinate with our government, with Malacanang. Pag-usapan ito. August 12 nang magdeklara ng independence si Miswari sa Sulu. Pero ayon sa tagapagsalita ni na Miswari ni si Attorney Emmanuel Fontanilla, mismo si Miswari raw nagbiling gawing mapayapa ang anumang pagkilos. We regret what happened in Zamboanga. If only the Philippine government or the Philippine forces in the area should have only used the necessary channels and mechanism of the peace agreement, there could be no untoward incident that could have occurred in that area. Itinanggi nilang ng hostage ang grupo ng mga residente. Sa gitna ng kaguluhan, mahigpit daw ang utos ni Pangulong Aquino. Well, number one, we want to make sure that the civilian population is protected. I am speaking in general terms. There are specific measures that the President has given out directives, which I am not at liberty to disclose right now. So that's one way of ensuring first the safety of the civilian population. Ipinapatupad na rin ang 8 p.m. to 5 a.m. curfew sa Zamboanga City. Ang US Embassy nagpahatid naman ng pakikiramay sa nangyaring pag-atake. Ipinagdarasal daw nila ang katahimikan sa lugar. Steve Dailisan, GMA News.